pagkomisyon. Sa ating pagkakatipon ngayon, tayo ay pinapaalalahanan sa ating tungkulin at gampanin na makiisa sa pagtugon sa gawain ng pagkomisyon. Ang Diyos ang tumawag sa atin bilang isang iglesia at siya rin nagtatag dito hindi upang mabuhay at gumawa para sa kaniyang sarili, kundi upang mag-mission para sa kabubuhay ng sanlibutan. Ang pagiging iglesia ng iglesia ay nawawalan ng saysay kapag siya ay hiwalay at malayo doon sa tumawag sa kanya at kapag siya ay hindi gumaganap sa ministeryo na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon at ulo ng iglesia. Kaya't patuloy tayong nagpupuri sa Diyos dahil sa hindi tayo tumigil sa pagganap sa ating pagkatawag kahit pa marami tayong mga hamon at suliraning kinakaharap. Patuloy natin dinadala ang mabuting balita sa lahat sa gitna ng hamong panahon. Tama ng inspirasyon at kaloob ng Espiritu Santo kay Kristo Jesus na kanyang sabihin. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga lupa ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ihayag sa mga bihan na sila ay ilalaya at sa mga bulan na sila ay nakikita upang bigyan ng kaluwagan ang mga sinisili at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Si Kristo ang pinakamataas na pamantayan ng misyon ng iglesia. Ang kanyang buhay at gawa ang modelo at halimbawa ng tunay na pagmimisyon ng iglesia. Kaya naman, halina, sama-sama tayo magpuri at maglingkod sa kanyang dakilang pangalan. Lumapit tayo sa kanya sa panalangin. Maglingkod sa kanyang dakilang pangalan. Manalangin po tayo. Panginoon na bukal ng karunungan, sa pamamagitan ni Pedro ay pinakita mo sa amin ang pundasyon ng aming pananampalataya. Pagkalooban kami ng liwanag at nagmumula sa iyong Espiritu upang aming patuloy na kilalanin at ipahayag sa aming buhay na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Maging batong matibay at saligan kanawa ng aming paglilingkod bilang iyong iglesia. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.
Ganito ang kapahayagan ng UCCP sa misyon at evangelismo. Ang misyon at evangelismo ay gawain ng Diyos sa atin. Isang pagmamalasakit sa buhay ng tao at ng sanglibutan sa pagpapalaya mula sa lahat ng uri ng kasalanan at mga sistema na sumisikil sa tao upang siya ay mabuhay na may kalayaan at kasaganahan. Ang misyon ay pagkikibahagi sa layunin ng pag-ibig at katarungan para sa lahat. Ang misyon ay ang pagbibigay ng sarili kay Kristo at paghahawakan sa kapangyarihan at presensya ng Espiritu Santo sa layunin ng pag-ibig, kalayaan, kasaganaan at katarungan para sa lahat. Si Kristo ay naging masunurin sa Ama. Ibinigay ang kanyang sarili. Sa diwang ito, ang nagkakaisang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay nagbibigay ng kanyang sarili. Pero aminin natin sa paanan ng Panginoon na may mga pagkakataon tayong nabibigo ay sa buhay ang kapahayagan ito. Malimit ay takot ang umiiral sa atin, kundi kaya naman ay ayaw natin ng komplikado ang buhay. Kumpisal natin ngayon mga kapatid sa Panginoon na may pagpakumbabang puso ang ating pagiguang magamit para sa kanyang misyon kasama na ang ating mga nagawang kasalanan. Gumawa tayo ngayon ng katapat na pamumumpisa. Simula tayo ay sila, si Kristo Jesus na ating tagapamagitan sa bagong tipan ay pinalaya tayo sa lahat ng umalipin sa atin. Lalo siyang handang makinig sa ating mga pagtawag at piniling iligtas tayo kaysa kahiyain. Napakagandang balita para sa atin, kalayaan, kapatawaran, at kaligtasan. Kaya halina, ipagdiwang natin ang biyayang ito mula sa Diyos na pinagmumulat ng ating kapayapaan. Magpatian tayo ngayon. Good morning.
Ayan. Ngayong August po, mga celebrant birthday. August 11, si Brother Emmanuel Ritanya. August 14, si Joanne Polole. August 15, Christian Sales and Kirk Apostol. August 22, Rosie Caniban and Sis Marites Lopez. August 23, si Brother Nel Castellano. Kantahan ba natin sila ng Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang ating flower donor ay nanggagaling kay Sister Berly Cortez at family ng kanyang at ang sa kanyang family. Ayan, salamat po sa nag-donor ng ating flower. Ito po siya. And every Wednesday naman po, meron po tayong Bible study po dito sa ating church. Pag every last Wednesday ng month, ano po tayo, members. Kung sino po yung mga gustong mag-Bible study po sa kanilang bahay, pwede mo po kami i-inform or si Pastor or si Elder Grace. And choir practice every Sunday po after ng service. And Children's Sunday School po, every Sunday naman siya ng 9 a.m. sa taas po yan. Meron po bang mga balita? Every CRO? UCM? CWA? CEN? BOT? CYF? CYAP? Meron po? Si Chair Pumalita. Nasa taas siya. Kahapon ay ginanap ang PET program sa UCCP Anabu. Ang dumalo ko doon ay si Elder Grace at ako at saka si Pastor Henry. Yung manual, yun ay yung inatyan namin kahapon, yun ay yung ginamit natin manual ngayon. Ngayong araw na ito, yun ay yung ginamit. Kaya palagi kong nag-attend ng TEP, ewan ko bakit napapunta ako sa Arnold kahapon. Kaya siguro, yun na yung gusto na paano sa akin kasi palagi na lang ako nasa middle. Kaya kahapon, doon ako napapunta sa Arnold. Masaya naman kasi yung mga nag-facilitate, maganda yung mga ginawa sa program. Kaya, masaya sa kahapon na ginawa namin team sa UCCP Anabu. Ang karagdagan lang po na-instant po pala ako ngayon, bukas, 25-26 para sa Exicom NFD seminar sa PEP Pampanga. Kaya nagulat nga ako, sabi ko 25-26 agad. Jadi, wala kasing representative ang South Manila. Kaya ako ang na-pick up. Kaya, di bali okay naman. Siguro yun ang kagustuhan ng Panginoon. Tinanggap ko na. Para may matutunan din
At saka, swerte ang simbahan natin, kahit pa paano, hindi tayo mahuhuli sa mga gawain ng konferensya. Ang ating presidente ng CWA, baka may balita. Becca. Karagdagan lang po sa ating mga CWA. May binigay pong ticket ang UCC Real na halagang 100 po. Inaanayahan po sana tayo na makapagbigay din para sa kanilang pastoral room na gagawin. And then yung po ating signature card, sana po ay maibigay na po natin kasi ang dami pa po talagang hindi nakapagbigay. May panibago po silang binigay ngayon. So dapat po this coming September 5 na isubmit na po natin. And then po yung ating stewardship na babayaran po natin na 1,000 po sana. This coming September 5 ay lahat na po yan ay maibigay na po natin. Yun lamang po. Maraming pong salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko lamang pong ihatid panibagong update sa inyo regarding sa Adopt a Retiree. Kung before po, ang council action ay dapat ang Adopt a Retiree recipient natin ay si Pastora Miriam Perocho. Pero po dahil sa nagkaroon po ng clarification from the conference, ang mangyayari na po as council actions ay i-remit na po natin ang mga love gift natin for the Adopt a Retiree sa ating conference. So ano pong benefits nito? So ang benefits po nito ay una, hindi lamang po isang retired church worker ang mabibigyanan. So lahat po ng church workers na retired na ay magiging recipient po ng programang ito. So, nung una po, ang napag-usapan ay nasa 1,200 per month, pero naging pagpapatibay na din po ng konsilyo na gagawin na po itong 1,500. So, ang pangalawang tanong po, kanino po ba manggagaling ito? Sa simbahan po ba or kada CROs? Patuloy pa rin po ang napagdesisyonan na kada linggo po ay bawat CRO ay magbibigay ng 300 pesos, excluding the CYF, dahil po hindi, kumbaga, so in support pa rin siya ng ating iglesia. So, ito po ay ang pag-limit po natin ay kada buwanan at mag-i-start na po ito this next month. So, ayun lang po yung isa sa mga update natin when it comes to the Adopt a Retiree. At ang pangalawa naman po ay sa September 6, ang inyong lingkod bilang council chairperson ay meron pong dadaluhan na Tri-Committee Ministries, Ministerial Formation, Examination, and Settlement sa UCCP Ellenwood. Ito po ay sa September 6 at ito po ay, this is a seminar which is designated to deepen our understanding of the integrated roles of these three committees in the formation, equipping, assessment, and settlement of church workers within the conference, and strengthen the leadership role and foster partnership among local church councils. Actually po, hindi lamang po ang chairperson ang iniimbitahan dito, kundi ang naging church worker call and care committee chairperson. So, makikipag-ugnayan pa po ako regarding this sa ating pastor, kung sino po ba yung dapat pong makasama dito. At yun lamang po, when it comes naman po sa ating land title, ongoing pa rin po ang ating pag-aayos. At salamat po sa Panginoon dahil may na po tayo, fund for that. Talagang inaayos na lang po natin ang mga papers at waiting pa rin po tayo sa mga papers from the national. Salamat po at sa Diyos ang pagpuri.
for the Christian Education and Nurture, tayo po ay magkakaroon ng visitation sa Sunday sa Pasay City Youth Home. So, yung mga bata po doon ay nasa 12, and then yung mga staff is 18. So, a total of 30 persons ang ating po bibigyan ng pamerienda sa Sunday, around 3 p.m. po. Si Sister, ang tawag dito, pasensya na po kayo, yung aking memory ay mahina na. Si Sister Peachy, ayun, sorry. Si Sister Peachy po ay nag-commit na siya po ay tutulong sa merienda, sa snacks ng mga bata sa Pasay City. Palakpakan naman natin si Sister Peachy. Sa ano na po yan, no? Sister, sa Sunday na po yan. Alas 3 ng hapon. At meron din po donation ang ating mga kapatid from Eagles. Through the kindness of Sister Isa, sila din po ay nag-donate ng 2,000 pesos para sa ating mga bata sa Pasay City Youth Home. Pasalamatan din po natin ang Eagles at kay Sister Isa Dasacola. Maraming pong salamat at higit sa lahat, maraming pong salamat sa inyong mga panalangin. Alam niyo po, Bishop, yung ating outreach, ayaw natin ng bata na nadadagdagan ang number sa youth home. Sana nga walang batang nakakulong, di ba? Pero pinapanalangin po natin ang mga batang ito ay tuluyan na talaga silang makalaya sa mga tukso ng ating mundo, no? At sana po ay ipanalangin natin ang mga batang ito, ang mga staff ng Social Welfare and Development, at ang iba pang mga NGOs na tumutulong po sa mga batang ito. Yun lamang po, maraming pong salamat. Unang pagbasa mula sa aklat ng Propeta Isaiah. Tayo pong lahat para sa pagbasa ng banal na salita. Matatagpuan po ito sa Isaiah chapter 58 verse 9 to 42. At kung dumulog kayo sa akin para humingi ng tulong, kayo'y aking sasagutin. Kung titigilan na ninyo ang pag-aapi, ang pambibintang ng kasinungalingan, ang pagsasalita ng masama, at kung gagawin ninyo ang pagpapakain sa mga nagugutom, ang pagbibigay ng pangangailangan ng mga dukha, darating sa inyo ang kaligtasan na magbibigay liwanag sa madilim ninyong kalagayan na parang tanghaling tapat. Palagi ko kayong papatnubayan at bubusugin kahit na mahirap ang kalagayan ninyo. Palalakasin ko kayo at kayo'y magiging parang halaman ng sagana sa tubig at parang bukal na hindi nawawala ng tubig. Muling itatayo ng inyong mga lahi ang mga lungsod, inyong matagal ng wasak at aayusin nila ang dating mga pundasyon. Makikilala kayo ng mga taong taga-ayos ng kanilang mga gibang pader at mga bahay. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga. Huwag ninyong iisipin ang pansarili ninyong kapakanan sa natataning araw na iyon. Ipagdiwang ninyo ang araw ng pamamahinga at parangalan ninyo ito sa pamamagitan ng pagpipigil sa mga sarili ninyong kagustuhan at kaligayahan at pagtigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Kapag ginawa ninyo ito, magiging maligaya kayo sa inyong paglilingkod sa akin. Pararangalan ko kayo sa buong mundo. Pasasaganain ko ang ani ng lupain inyong minana sa inyong ninunong si Jacob. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos, pasalamatan natin ang Panginoon. Ang sagutang pagbasa ay mula sa aklat ng mga awit, chapter 103, verse 1 to 58. Purihin ko ang Panginoon. Buong buhay kong pupurihin ang kanyang kabanalan.
Pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Pinagtatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagaling ang lahat kong karamdaman. Inililigtas niya ako sa kapahamakan at pinagpapala ng kanyang pag-ibig at habag. Pinagkakalooban niya ako ng mga mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay, kaya ako'y parang nasa aking kabataan at malakas tulad ng aking. Ang Panginoon ay matuloy ang pag-aakot, binibigyan ng karuman ang lahat ng nananatili. Ipinahayag niya kay Moises ang kanyang pamamaraan at inihayag niya sa pamamayan ng Israel ang kanyang mga gawang makapangyarihan. Ang Panginoon ay mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Ang salita ng Diyos, purihin natin ang Panginoon. Para po sa ating mga banayang talata, kikita sa Genesis, Kabanata 3, mula sa talatang 8 hanggang sa 24. At ang pangalawa ay ang sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 5, talatang 17. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh, kaya nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ba kayo? Saan kayo naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y uwan sa ng lalaki. At tanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong ubat ka? Bakit kumain ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin tungkol ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman ito. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong dinaway may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo ay alikabok lamang. Kayo ng babae, aking pag-aawayin. Binhin mo't binhin niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhin niya ang dudulog sa iyong ulo at sa sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. Sa babae naman ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong naisip na nagsain, pasasakop ka sa kanya, siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa ng iyong kainin ang pinagbawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malilim. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa ay ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinamumunan. Pinalayas na siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay at cherubim. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat
ng panig upang hindi palapitan ni naman ang punong kahoy ng buhay. Sa pangalawang teksto ay nagsasabi, kaya kung ipag-isa na kay Kristo ng isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na. Banal na mga salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. From which our service overflows.
spring from which our service overflows. Across the states around the world, The missions and the same, proclaim and live the truth in Jesus' name. Love the Lord our God is the heartbeat of our nation, the spring from which our service overflows. across the states around the world, The mission stays the same, proclaim and live the truth in Jesus' name. our God, Is the heartbeat of our mission. Lord, our God, Is the heartbeat of our Bago po natin matuloy ang mensahe, dadalhin ng ating bishop. I'd like to po ipakilala sa inyo, bishop. Bishop, this is your second time here, but not as a preacher. Parang nakita na tayo dito sa first time. Pero nakita natin siya. I think we need to si Bishop po ay nasa ako sa National Office 5 years. No? He joined the National Office as the program, as Executive Secretary for Program Ministries from 2014 to 2016. At siya po, pagkatapos ng position niya, siya po ay naging program coordinator ng Justice Week and Human Rights. So si Jerome Canales Barnes ay sinilang po sa Balansayan Eastern Summer. Sino po ka ng Eastern Summer dito? Wala. Pero may mga Bisaya. Maraming mga Bisaya. Nais ko rin pong ipakilala ang kanyang roommate. Huwag tayo tumayo at Igoron. From Eastern Summer din. Ang ating pong bishop ay basta only child ka ba? Only child ka ba? Hindi. Okay. Meron silang isa anak, yun ang only child. At marami na rin po siya mga apo. Siya po ay naging ordained minister ng UCCP since 1989 hanggang sa ngayon. At siya po ay kasalukuyang nanunungkulan bilang administrative pastor ng UCCP Cosmopolitan Church. I think this is the second, this is the second time na siya ay punin ng UCCP Cosmopolitan Church bilang administrative pastor. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Theology sa Divinity School sa Sinimar University sa Dumaguete City noong 1987. Talagang na rin pastor. At siya po ay humawak ng iba't ibang posisyon sa ating pong mga church institution tulad po ng UCCP Bethany sa Tacloban Hospital sa Tacloban City. Siya po ay naging vice chairman ng BOT rin po ng College of Maasin, ang ating pong UCCP school sa Maasin City. At siya po ay naging
board of treasurer, board of directors ng iba't ibang institution, kalimitan po ay karamihan po sa Tacloban City sapagkat siya po minsan. So, mas magkakaintindihan sila. So, isa pong church institution na kanyang din po naging involvement ay yung ating pong Visayas Community Medical Center. Estudyante din po yun ng UCCP kasi meron tayong mga hospital. Yung Bethany, yung Visayas Community Medical Center sa Cebu. Broken siya ang hindi, pero tayo ay manager ng Broken Share sa Davao City. Ang ating pong pastor ay naging administrative pastor ng sa iba't ibang local churches. Kalimitan po ay sa Samar Island District Conference kung saan siya po ay nagmula. At nung siya po ay nag-migrate sa Manila, siya po ay hindi lang sa involvement niya, hindi lang po sa national office at UCCP headquarters. Hindi siya din po ay naging manggagawa ng United Metropolis Conference. Doon siya, I think, this was your first assignment sa Manila. At ang ating pong bishop ngayon, kaya siya naging bishop, ay naging conference minister ng Samar District Conference, Samar Island District Conference, na sa loob ng 7 years. 7 years din po siya naging conference minister from June 2005 hanggang May 12. At siya po ay na-elect na area bishop, jurisdictional bishop na representing Visayas. So, kasi meron tayong jurisdiction. 7, meron pa tayong 7 police station, 2 sa Mindanao, 2 sa Visayas, 2 sa North, at dito po sa atin, sa Luzon, yung local Cavite South Manila Conference for Religion, at yung siya po ay sa jurisdiction sa Luzon, legal Luzon jurisdiction. Kung saan po nasa ilalim ng ating po LCSMC. Siya po ay naging, sabi ko nga kanina, siya po ay naging National Coordinator ng Justice, Peace and Human Rights na UCCP. Ang dami mga lapit sa soto. Ay, sorry, Bishop. Ang dami lapit ni Bishop, buhat ng bilang isang mga gano'n. Yan, naging area Bishop, jurisdiction, nag-serve po siya ng 4 years. 4 years kasi yung po ang term ng obispo, ang term po ng isang obispo ay 4 years. At tulad po ang term ng ating po lahat ng officers, elected officers ng UCCP, na ating po UCCP. Sa LCSMC naman, siya rin po ay naging involved sa pamamagitan ng kanyang pagiging chairperson ng Athens Committee on Discipline and Conflict or CCD. Siya po ay marami po siya mga involvement sa ating partnership. Marami po siyang involvement sa partnership and medical. Kasi bilang police ko, alam niyo po, ang police ko talaga ay binibigyan ng maraming mga gawain. Sila ay bilang spiritual leader ng ating iglesia. Siya po ay kailangan din ng lahat ng aspeto ng gawain o ministeryo ng Panginoon. So, maririnig po natin ngayon, siguro may si-share din siya sa kanyang mga trainings abroad. Layas din kasi ito si Bishop. I remember one time, nung siya ay sinimita ng Calvary Church sa
Los Angeles, saan si Pastor Emma Lorentain ang pastor. Hindi pa ako ni pastor, sabi niya sa akin, Tita Lois, nasaan na si Bishop? Nahayos ko sa akin ni Bishop, nasaan talaga. Hindi ko alam na pupunta pala siya sa SFA, secret mission. So, hinahanap sa akin. Teka Bishop, pastor, ito ako ni ko. Si Pastor Eman po siya yung nag-teacher pastor ng Calvary Presbyterian Church sa Los Angeles, California. At nung time na yun, magkausap kami ni Pastor Emma, siya po I think ay nasa airport na at papunta na po sa LA, sa church ni Pastor Emma. At nagpasalamat siya sapagkat wala silang natanggap, nagtutulo siguro sa communication. Hindi nila alam kung what time darating si Bishop Cheryl noon sa LA. At yun ay napaabot natin sa ating pong Pastor Emma na nasa LA. Yun na, nakarating sa awa ng Diyos ay nakarating si Bishop Cheryl sa Calvary Presbyterian Church sa Los Angeles, California. I think nag-introduce siya. So, ngayon po atin pong i-welcome ang ating pong Bishop Jerome Baris. Salamat po ng marami Tita Lois. Maraming Tita Lois sa UCP National Office noon. At hanggang ngayon po ay hindi siya makakalimutan sa napakabuting Tita Loida. Salamat po ng marami sa kind introduction, though medyo napahaba, pero all for God's glory and honor. I think pangalawa ko na po itong pagkakarating dito sa UCP Pasay as a speaker. And I thank God for this blessed opportunity to serve Him by serving you cross spirituality service sa pamamagitan ng preaching ministry. So, isang magandang at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan po ng aking pamilya, sila binanggit na kanina ni Tita Lois at saka sa ngalan po na UCCB Cosmopolitan Church, kung saan ako ay kasalukuyan ng lingkod bilang administrative pastor. Naway ang kanyang pag-ibig at kapayapaan manatili umiral sa buhay at ministeryo na UCCB Pasay. Ang papunta rito at bakit ako nakarating ay resulta po ito ng tinatawag exchange pulpit ng isang program, annual program ng Lulan Cavite South Manila Conference. So, palabunutan po kami. Ano yan? Raffle. Pagkuha ko doon sa box, wow, Pasay, makakabalik naman ako, napasay na sila. Hindi namin ninais ata ng Panginoon na muli ako makarating dito, kasama sa mga ng bahay. Ang pagpanumbalik misyon ng Diyos. Meron movie sa USA na pinamagatang The Blues Brothers na nagpapahayag ng isang kwento ng pagtubos. At ito ay nagdampok ng dalawang kilalang theologians sa panahong mahigit na 3 dekada sa ngayon na sila Jake at Elwood. Ang makabuluhang linya na ginagamit nila ng ilang bisis ay quote-unquote, tayo ay nasa isang misyon mula sa Diyos. Salamat po ng marami. Praise and thanks be to God to very wonderful and meaningful one the mission. Tayo ay nasa isang misyon mula sa Diyos. Ito ay naglalarawan ng pangunahing panukala sa ating mensahe habang tayo ay nagdiriwan itong linggo na misyon ngayong araw po.
Ang misyon ng simbahan ay ang makibahagi sa misyon ng Diyos. Kanina, pinag-aralan po namin sa Discord. Misyon ng Diyos dito sa mundo. Ipinadala niya ang kanyang bugtong anak upang iwaksi ang mga epekto ng pagkahulog or the fall at pakikipagsundo, reconciliation sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang gawain ng simbahan, kung ganoon, ay upang tanggalin ang mga epekto ng kasalanan sa mundo. Sabi ni Chief Blackshear, isang theologian, na kung ikaw ay tagasunod kay Jesus, ikaw ay talagang isang misyon mula sa Diyos. Kaya ang tema ng Lulan Cavite South Manila Conference ngayong Mission Month, buwan ng Agosto, ay pagmimisyon sa lahat ng panahon. Isang pag-uunawa na dahilan sa umiiral na kasamaan, bunga ng kasalanan. Kanina, nabanggit namin sa challenging context ng misyon. Yung usapin ngayon ng anti-flood projects sa ating bansa. Headline po, di po ba? Kawawa naman po tayo, mga Pilipino. Ang laki pala ng pundo na nalabastan dahil sa kasalanan. Dahil sa sakit. Kaya dahil sa realidad na ito, the fall because of sinfulness, kinakailangan ang patuloy na pagpahayag sa salita at gawa ang mapag-alam ng balik at mapagbago na misyon ng Diyos sa ating panahon. Sabi ni Brother kanina, kailangan hindi lang natin marinig ang salita, mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Pagkus, kailangan din natin yan ay sa buhay. Hindi lamang loob sa loob ng iglesia, mag-cross pa rin sa labas. So ano po ba ang misyon? Ngayon po ay may tinatawag na mga professionalized mission. Professionalized. Lalo na sa mga urban or city churches. Ito po ay tumutukoy sa mga membro ng simbahan na nagpapamalas sa kanilang religiosity at spirituality sa pamamagitan ng pagsuporta pinansyal sa mga gawain at ministeryo ng simbahan lokal kung saan sila ay kasapi. Ngunit, hindi kaya na kailangan lumahok sa halos lahat ng oras sa pagsamba at pakikisama sa simbahan. Basta makapadalas lang sila ng pera, okay na. Sa paggawa nito, pakiramdam nila ay ginagawa na nila ang kanilang bahagi. Siyempre, mga kapatid, hindi po ito kritisismo sa kahalagahan ng pagsuporta pinansyal dahil kailangan po natin yan sa gawaing pagmimisyon. Pero may mas higit pa ang pagmimisyon kaysa pagbibigay o pagpapadala ng tira. Ang missiologist na si David Boss ay nagsabi in English, mission is not primarily an activity of the church, but an attribute of God. God is a missionary God. He goes on to say, mission is thereby sent as a movement from God. God is the missionary God. He goes on, mission is thereby sent as a movement from God to the world. The church is viewed as an instrument for that mission. There is church because
there is mission, not vice versa. To participate in mission is to participate in the movement of God's love toward people. Since God is the fountain of sending love. Ang salitang misyon ay galing po sa Latin na salita na nangangahulugan upang ipadala. Kapag pinag-uusapan natin ang misyon ng simbahan, pinag-uusapan din po natin ang pagpapadala sa atin ng Diyos para lumahok sa kanyang misyon. Ano po ba ang misyon sa Diyos? Sa pangalawang sulat ng Apostol Pablo sa mga Korinto, umpisa sa talatang 17 ay nagsabi si Apostol Pablo. I will read this in English. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, a new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself. God the Father sent the Son so that you and I will be reconciled to God. But not only did Jesus come to save us, He gave us a job to do. Bigyan po tayo siya ng trabaho at tungkulin. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and give us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. The Apostle Paul then says, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. Ang mga salita nito, mga naman kong kapatid, ay nagtuturo po sa atin sa misyon ng Diyos para sa iyo at sa akin sa mundong ito. Sa ating binasang banal na kasulatan sa Genesis, Kabanata 3 mula sa talatang 8 hanggang sa 24. Nalaman po natin ang mga epekto ng kasalanan ng pagsuway sa Diyos at pagkain ng ipinagbabawal na bunga nila Adan at Eva. At dito rin po natin natutunan ang ating gawain bilang mga sumusunod kay Kristo sa mundong ito at bilang kanyang simbahan na ang misyon ng Diyos ay ang mabawi o maibalik to restore ang nawala sa pagkahulog at doon din po tayo magtrabaho ilalim sa kanyang kalooban at layunin at para sa kanyang kaluwalhatian. Tingnan po natin mabuti ang mga epekto ng kasalanan iyon. Let's go on biblical exegesis. Sa verse 8 says that they hid themselves, tumago sila, umuwi sila from the presence of the Lord. You and I do the same thing. We sometimes distance ourselves from God. We try to hide. Kung tayo nagkakasala, gusto natin tumago mula sa presensya ng Panginoon. We pretend God can't see us when we sin. When you recognize that tendency in yourself, then you will be better able to help other people. When you understand that there is more going on inside a person than what you see on the outside, you realize that all of us are trying to hide from God. You will be able to love people enough to truly help. Genesis 3 ends with Adam and Eve being banished. Pinalis sila from the Garden of Eden. They no longer have direct access to God. In fact, God placed the cherubim and the flaming sword to keep them from getting back in. There's no going back. You and I, dahil sa ating kamakasalanan, kagate na. But praise and thanks be to God that the only way to repair our broken relationship is for God to act. Ang Diyos ang gagawa ng paraan
kahit sa gitna ng ating kamakasalanan. And that's what He did by coming in the person of Jesus Christ. God sent His Son to restore the broken relationship. Therefore, as individual and as a church, we participate in that mission by pointing people to Christ. Thank you so very much sa inyong kanina i-share ng ating CWA. Yung ginagawang paglilingkod sa mga kabataan sa Kristo. Kabilang po. Kayo po ay naging instrumento kasangkapan ng ating Panginoon upang nadala sila sa pag-ibig sa kahiligan ng Diyos. Ang pangalawang, because all Christian mission will help people to know Jesus. So itong mga ginagawa niyo sa inyong mission outreach, you are doing that for the people, for the youth to know Jesus. Ang pangalawang kahihinatnan or consequence sa pagkahulog ay ang nasirang relasyon sa kapwa. Kanina po, nasirang relasyon sa Diyos. Ngayon, ang consequence of the fall because of sinfulness ay ang nasirang relasyon sa kapwa. Nang tanungin ng Diyos si Adam kung kumain siya sa pinagbabawal na bunga, ay sinisika agad ni Adan si Eva. Okay? Ang babaeng iyong ibinigay sa akin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng kahoy at kinain ko. Hindi rin dapat sisigin si Eva, pero nagsisika na po sila eh. Sinabihan ng Diyos si Eva, ang iyong pagnanasa ay magiging salungat sa iyong asawa. Dahil sa kasalanan, ang iyong relasyon ay madaling kapitan ng pagdududa at alitan. Mga kapatid, nangyayari pa rin po ang pananaksak, backstabbing, pananaksak sa likod sa maraming simbahang lokal. Instead of processing issues and concerns in proper venues and procedures or approaches, some Christians go the other way around, committing premature judgment, resulting into prolonged distrust and conflict. But remember, God has given us the ministry of reconciliation. A big part of the work of the church is to help people reconcile. And I think it is safe to say that there are plenty of opportunities for reconciliation nowadays as a matter of manifesting God's restoring mission. Okay, sabi ba sa katabi mo, I love you brother, I love you sister. Salamat po. Ang pangatlong consequence sa pagkahulog sa kasalanan na tayo po ay tinawag ng Diyos upang tumulong sa panunumbalik ay physical. Ang plano ng Diyos sa kanyang nilikha ay para mabuhay tayo magpakailanman na may sapat na pagkain at walang gutom, walang sakit at maging man kamatayan. Nang pumasok ang kasalanan sa mundo, pumasok na rin po ang kamatayan. Tandaan po natin na ang Diyos ay nagsabi kina Adan at Eva na sa oras na sila ay kumain ng bawal na prutas, ay tiyak sila ay mamamatay. Hindi sila kaagad namatay on the spot. Pero masasabi po natin na nagsimula silang mamatay noong mga sandaling iyon. From that point on, bodily decay began
to occur. Listen, God saying, you are dust, and to dust you shall return. In living out God's restoring mission, Christians are called to serve people who are suffering the effects of illness, injury, aging, poverty, and hunger. We are to help bring wholeness to people's lives. Babalikan ko na lang po yung inyong ginagawa sa inyong pagtulong sa inyong mission efforts. Praise and thanks be to God for that. Manifesting God's restoring mission to those kind of people, the young people. I hope and I pray that si Pasay ay gumawa pa at makagawa pa. Ilalim sa grasp, sa biyaya, awa ng Panginoong Diyos ng mga gawain sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga nasa laylayan sa ating lipunan. Bukod pa sa kamatayan at pagkabulog, ang mabuhay ngayon ay nangangailangan ng pagsisikap. Sabi ng Diyos kay Adan at Eva, sumpa ang lupa dahil sa iyo, sabi ng Diyos kay Adan. Sa hirap nito, kakain ka nito habang buhay. Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang pisikal na kahinatnan ng kasalanan ay mayroon din economic consequences. So part of the mission of God is to help overcome economic difficulties. The church should be involved in programs that help people develop their cash. Cash, hindi po cash money. Huh? Only knowledge, attitude, and skills cash in order to earn and to learn. Sa ngayon, alam na po natin kung ano ang mission. Ang tunay na tanong ay paano po kayo magiging kamahagi sa mga panumbalik na mission ng Diyos. Pagkatapos po ng ating pananampahan ngayon, ay magtungo po kayo sa tanggapan ni Pastor Henry Eduardo o ng Board of Elders ng Pasay City. Upang sabihin po ninyo kung paano kayo makakasali, magiging bahagi sa buhay at ministeryo ng Pasay City. Kanina, nagalang akong rinig ng isang young person, babae. Ano ang kanyang kayang gawin bilang mission ay ang pagturo ng sa mga kabataan sa school teacher. Kanina, teaching Sunday school or Bible study, mag-lead sa inyong home-based prayer meetings, mag-join sa choir, o kahit sa tinatawag na pastoral care counseling. Kasi may mga kapatiran po tayo, may mga problema. Pwede po kayo maging kawahagi sa misyon na yan upang in-uphold ang isang depressed, isang problemadong kapatid sa pananampalataya. At iba pang ministeryo na ipagkakaloob at magtitiwala sa iyo ng Diyos bilang kabahagi sa Kanya mission sa panahon ngayon sa pamamagitan ng Yusuf Ipasa. So, patuloy po ninyong ibigay ang mga talento, ang iyong kalakasan, karunungan na nanggagaling lahat sa Diyos kung saan niya ay nararapat. Don't say, I've done my part. It's time for someone else to do it. Friends, God has given you life, talents, time, and treasure. And He expects you to use it for His kingdom through the life and ministry of His church, the Pasay City. Every one of you can do something. Ask yourself, is there a need that's not being met? How can I help restore what was lost because of sin? And then just do it. Get involved.
as someone saying, God doesn't have a mission for His church. He has the church for His mission. In fact, and indeed, God restoring and transforming mission. In the name of the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tinatawagan po namin ang ating chairperson na si Sister para sa pamilya ng certificate sa ating bishop. Ating pong iniinitahan muli sa harapan ang ating Bishop Jerome Baris. Certificate of appreciation is given to Bishop Jerome Baris in grateful recognition of your unwavering dedication as our guest preacher, your commitment to the mission of the church, and your tireless support of the ministry have been a source of inspiration and encouragement within the congregation. This certificate is presented with sincere appreciation in celebration of Mission Month and Church Worker Appreciation Sunday held at UCCP Pasay Sanctuary, given this 24th day of August 2025 at UCCP Pasay, signed by our administrative pastor, Reverend Henry G. Eduardo, and yours truly as the elected chairperson. Tawag sa pagkakaloob. Ganito ang paghihikayat ni Apostol Pablo sa atin. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang kaloob na iyan. Kung ating kaloob ay ang pagsasalita ng paghayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ng loob ang mga may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo ito ng buong galak. Kung kaya't sa ating pagmimisyon, gayon din sa ating paghahandog, maging inspirasyon nawa natin ang kanyang mga sinabi. Likumin ngayon ang ating mga alay, mga pangako at itapo.
kasama ng aming mga buhay. Itulat mo na nga yung ganit na mga ito sa iyong gawain ng pag-abot ng malasakit sa aming kapwa. Maging masigasig nawa kami bilang iyong iglesia na isulong ang iyong misyon sa nagbabagong panahon upang maraming buhay ang mabago ng iyong wilaya. Kaloob ng pag-asa at kapayapaan sa tumanghamon ng aming kalagayan. Alang-alang sa Panginoong Jesus. Amen. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa aming pagtitipon ngayong araw na ito sa ilahan po sa inyong pagpapala, sa lakas na aming natanggap, at sa mensahe na nagbigay inspirasyon sa amin. Bigyan niyo po kami ng tapang na ipamuhay ang aming pananampalataya sa mundo ito. Gamitan niyo po kami bilang inyong mga kasangkapan upang maghatid ng kapayapaan at pag-ibig at upang ibahagi ang mabuting balita sa sangkatauhan. Patuloy kaming gabayan ng inyong banal na Espiritu o Diyos at naway hanggang sa magtagpo pa rin kami muli. Sa ngalan ni Kristo, ito po ang aming dasal. Kaputihan loob ng Diyos ang tumanggap sa ating pagkaparito, kaya lumayo tayo, taglay ang habag at kagandahang loob na ito upang katagpuin ang ating mga kapatid sa Panginoon sa kanilang kalagayan.
saan man sila naroon, ano man ang kanilang sitwasyon. Mag-imbisip tayo ni Jesus upang abutin sila ng pagmamahal. Maging tayo ni Kristo upang lakaran ang mga daang magtuturo sa atin kung nasaan ang ating kapwa, upang dalhan sila ng pag-asa at ibahagi sa kanila mabuting balita. Nawa sa inyong paghayo, ang Diyos ang siyang maging kanlungan ninyo, at si Kristo ang maging kalakasan ninyo, at ang Banal na Espiritu ang pumatnubay sa inyo. Umayo kayo ngayon sa kapayapaan, nakahandang umibig at maglingkod sa isang Diyos, ang Diyos nating manlikha, Diyos nating manunubos, at Diyos nating diwang patnubay. Amen.